Isang pirasong papel lang ang kailangan para gumuho ang mundo mo, Marisol. Ang tawa ni Doña Amparo ay parang talim na humihiwa sa aking dangal habang pinapanood ko ang pagdurog sa aming tahanan. Si Gabriel, ang lalaking naging hininga ko, ay nakatayo sa likuran niya, malamig, malayo, isang Valencia. Pero tandaan nyo, ang dagat na inakala ninyong payapa ay marunong ding lumingon at lumaban. Kaya nyo bang harapin ang bagsik ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang katotohanan? Tapusin na ang usapang ito. Wala akong pakialam kung saan sila matutulog mamayang gabi. I want this place cleared before sunset. Ang dumi at amoy ng isda sa lupang ito ay nakakasuka. It is an eyesore to the Valencia Empire. Ang boses na iyon, matalas at malamig pa, sa hanging amihan, ang unang bumasag sa katahimikan ng hapon ni Marisol. Nakatayo siya sa loob ng kanilang maliit na kusina, hawak ang sandok habang tinitikman ang sinigang na paborito ni Gabriel. Masangsang ang amoy ng sampalok, sumasama sa usok ng kalan, isang amoy na para sa kanya ay kahulugan ng tahanan, ng pag-ibig, at ng mga pangarap na binuo nila sa pampang ng Batangas. Dahan-dahang binitawan ni Marisol ang sandok nang marinig niya ang ingay ng malalaking makinarya sa labas. Ang bawat dagundong ng bulldozer ay tila isang babala na hindi niya pinansin. Sa kanyang isip, si Gabo, ang kanyang Gabo na isang hamak na mekaniko, ay parating na upang pagsaluhan ang simpleng handog na ito. Ngunit ang boses ng babae sa labas ay hindi kakilala. Puno ito ng puot, ng kapangyarihan, at ng kawalan ng puso. Paglabas niya ng pinto, ang sikat ng araw ay tila naging malupit. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Teodoro, na pilit humaharap sa isang marangyang sasakyan. Ang matanda ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang lumang dokumento ng lupa. "Ma'am, parang awa niyo na," pagsusumamo ng kanyang ama. Ang boses ay sapat na upang durugin ang puso ni Marisol. "Dito na po kami tumanda. Dito na lumaki ang anak ko. Hindi niyo po pwedeng gibain ang aming buhay dahil lang sa isang pirasong papel." Isang babaeng nakasuot ng mamahaling puting terno ang bumaba mula sa sasakyan. Si Doña Amparo Valencia. Tumingin siya kay Mang Teodoro na parang isang insektong dapat tapakan. "Ang drama mo, matanda. That paper is fake and you know it. This land belongs to Valencia Maritime. Kung gusto niyo ng awa, pumunta kayo sa simbahan, huwag sa akin." "Hindi po kami aalis," sigaw ni Marisol habang tumatakbo patungo sa kanyang ama. "Pinalaki kami ng dagat na ito na may dangal. Hindi niyo kami pwedeng itaboy na parang mga hayop." Lumingon si Doña Amparo sa kanya, isang mapang-uyat na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "So ikaw ang anak? In fairness, may ganda ka, pero ang ganda ay hindi nakakabili ng lupa. At lalong hindi nito mabubura ang katotohanang mga squatter lang kayo sa paningin ng batas." Sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang huminto sa likuran ng Donya. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Suot niya ang isang mamahaling suit. Ang buhok na dati ay laging magulo dahil sa langis ng makina ay maayos na ngayong nakaayos. Ang mga mata niyang dati ay puno ng init kapag nakatingin kay Marisol ay malamig pa ngayon sa yelo. "Gabriel?" Halos hindi lumabas ang boses ni Marisol. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Nawalan ng lakas na suportahan ang kanyang bigat. Hindi sumagot ang lalaki. Lumakad siya patungo kay Doña Amparo at tumayo sa tabi nito. "Mom, let's get this over with. We have a board meeting at 5, ang sabi ni Gabriel sa isang tonong hindi kailanman narinig ni Marisol. Wala na ang malambing na puntong Batanggenyo. Ang naroon ay ang matigas at sopistikadong pananalita ng isang tagapagmana. "Gabriel, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. "Bakit ka kasama nila? Bakit ka tinawag na anak ng babaeng ito? Gabo, magsalita ka." Tumingin si Gabriel sa kanya, ngunit tila hindi siya nakikita. "I'm sorry, Marisol, but Gabriel Valencia is my real name. Ang Gabo na kilala mo. He was just a part of a life I needed to leave behind. Business is business. Ang lupang ito ay kailangan ng kumpanya para sa bagong port expansion." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marisol. Ang init ng hapon ay napalitan ng isang nanunuot na ginaw na nagmula sa kanyang kaibuturan. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang dibdib, hinihiwa ang bawat alaala ng kanilang mga pangako sa ilalim ng buwan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking hiningan niya ng tulong laban sa mga Valencia, ay siya palang Valencia na sisira sa kanila.
Hindi niya naramdaman ang pagbitaw ng kanyang kamay sa telo ng kanyang suot na duster. Ang tanging narinig niya ay ang marahas na tunog ng bulldozer na nagsimulang itulak ang bakod ng kanilang bakuran. Gabo, pinaniwala mo ako, bulong niya. Ang boses ay puno ng pait. Lahat ba ng iyon ay laro lang para sa iyo? Ang bawat haplos mo? Ang bawat pangako mong poprotektahan mo kami? Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Huwag kang asumera, girl, singit ni Doña Amparo, habang tumatawa ng mahina. You were just a summer fling, isang distraction habang nagpapalipas siya ng oras sa probinsya. Did you really think a Valencia would settle for a fisherman's daughter? Look at yourself. Ang amoy mo ay malansang isda, habang ang anak ko ay amoy tagumpay. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na ungol ng sakit ang narinig mula kay Mang Teodoro. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla, at unti-unting nangungulubot sa tindi ng iniindang hapdi. Tay! Itay! Onugan! Sigaw ni Marisol habang sinasalo ang bumabagsak na katawan ng ama. Tumingin si Marisol kay Gabriel. Naghahanap ng kahit katiting na habag sa mga mata nito, ngunit tumalikod si Gabriel. Sumakay siya sa sasakyan, nang hindi man lang lumingon sa naghihingalong matanda, at sa babaeng sinabihan niya ng mahal kita noong nakaraang gabi lang. Habang ang alikabok mula sa gumuhong dingding ng kanilang bahay ay lumilipad sa hangin, naiwan si Marisol na nakaluhod sa lupa, yakap ang kanyang walang malay na ama. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa tuyong lupa ng Batangas. Sino ka nga ba talaga, Gabriel Valencia? At anong karapatan mong nakawin ang lahat sa amin? Ang aming tahanan, ang aming dangal, at ang aking puso. Nang wala man lang bakas ng pagsisisi, ang daluyong ng galit at bighati ay nagsimulang mamuo sa dibdib ni Marisol. Sa ilalim ng guho ng kanyang buhay, isang panata ang dahan-dahang nabubuo. Kung ang pag-ibig ang nagpabagsak sa kanya, ang katotohanan ang magiging sandata niya upang bumangon. Hindi kami tumatanggap ng charity case dito, Miss Reyes. Marami pong pasyente ang naghihintay. Kung hindi niyo kayang bayaran ang deposit para sa ICU, mananatili ang tatay niyo rito sa hallway. Ang bawat salita ng head nurse ay parang mga butil ng yelo na ibinabaon sa balat ni Marisol. Nakatayo siya sa gitna ng mataong koridor ng ospital, suot pa rin ang duster na punong-puno ng alikabok mula sa guho ng kanilang bahay. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay humahalo sa amoy ng alat at pawis sa kanyang katawan, isang malupit na paalala na wala na siyang babalikang tahanan. Tumingin siya sa kanyang ama na nakahiga sa isang manipis na stretcher sa gilid ng pader. Ang mukha ni Mang Teodoro ay kulay abo na, ang bawat paghinga ay tila isang mabigat na pakikipaglaban sa kamatayan. Ang mga kamay nitong magaspang, na sa loob ng maraming taon, ay humahawak sa mga lambat upang bigyan siya ng kinabukasan, ay nanginginig na ngayon sa ibabaw ng maruming kumot. Nurse, parang awa niyo na. Susubukan ko pong humanap ng pera. Hihiram ako sa mga kasamahan namin sa baybayin. Pagsusuma mo ni Marisol, ang kanyang boses ay basag at halos pabulong. Huwag niyo lang po siyang pabayaan. Miss Reyes, business is business. Hindi po mababayaran ng awa ang kuryente at gamot dito. Malamig na sagot ng nurse bago ito tumalikod at iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Eksaktong sa sandaling iyon, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa kanya. Hindi ito si Gabriel. Ito ay isang taong may dalang briefcase. Ang mukha ay walang emotion na parang isang estatwa. Miss Marisol Reyes, I am Attorney Ramos, representing the Valencia Group of Companies. Panimula nito. Hindi siya tumingin sa naghihingalong matanda, kundi sa isang folder na hawak niya. Ang Doña Amparo ay may alok sa inyo. Pipirmahan niyo lang itong quitclaim at waiver na nagsasabing kusa kayong aalis sa lupa at hindi magsasampa ng anumang demanda. At babayaran ng kumpanya ang lahat ng hospital bills ng tatay nyo. Bibigyan din kayo ng 50,000 pesos para makapagsimula uli. Natawa ng mapait si Marisol, isang tawang puno ng lason. 50,000 pesos? Yun ba ang halaga ng buhay ng tatay ko para sa inyo? Yun ba ang halaga ng alaala ng nanay ko na ibinaon namin sa lupang iyon? Miss Reyes, be realistic. You have nothing. Your father is dying. This is the only way he can have a dignified death inside a room, not here in the hallway like a beggar, sabi ng abogado. Ang bawat salita ay puno ng gaslighting na tila ba utang na loob pa ni Marisol ang panunupil nila. Tumingin si Marisol sa kanyang ama. Nakita niyang idinilat ni Mang Teodoro ang kanyang mga mata.
Sa gitna ng paghihirap, dahan-dahang umiling ang matanda. Ang kanyang mga tuyong labi ay pilit na bumubuo ng mga salita. Huwag, anak, huwag mong ibenta ang ating dangal. Hirap na bulong ni Mang Teodoro. Isang luhang may halong dugo ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Hinarap ni Marisol ang abogado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, na mas matindi pa sa sikat ng araw sa Batangas. Umalis kayo. Sabihin mo sa donya mo, hindi na bibili ng pera niya ang paninindigan ng isang Reyes. Hinding-hindi ko pipirmahan ang kamatayan ng aming dignidad. Nang makaalis ang abogado, dahan-dahang lumapit si Marisol sa kanyang ama. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito at idinampi sa kanyang pisngi. Ang ingay ng ospital, ang takbo ng mga nurse, ang iyak ng ibang pasyente, ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Ang tanging narinig niya ay ang papahina ng papahinang tibok ng puso ni Mang Teodoro. Itay, lalaban tayo, hindi tayo susuko, bulong ni Marisol. Pilit na pinatatatag ang sarili, kahit nararamdaman niyang guguho na ang kanyang mundo. Ngunit ang tadhana ay hindi nakikinig sa mga dalangin ng mga sugatan. Isang mahabang tunog mula sa monitor sa tabi ng kama ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tuwid na linya ang lumitaw, hudyat na ang huling hininga ng baybayin ay pumanaw na. Itay, gising, wag niyo po akong iwan. Ang sigaw ni Marisol ay bumasag sa koridor, ngunit walang sumagot. Ang katawan ni Mang Teodoro ay nanatiling tahimik, wala ng sakit, wala ng ulat ng demolisyon, wala ng pangungutya mula sa mga Valencia. Nayakap ni Marisol ang malamig na bangkay ng ama. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng batang Marisol na puno ng pangarap ay namatay kasama ng kanyang ama. Ang natitira na lamang ay isang babaeng may pusong kasing tigas ng mga bato sa dalampasigan. Lumabas siya ng ospital ng madaling araw, bitbit ang mga gamit ng ama sa isang plastik. Ang langit ay kulay ube, nagbabadya ng bagong umaga, na wala ng liwanag para sa kanya. Habang naglalakad siya patungo sa istasyon ng bus, isang bata ang lumapit sa kanya at nagabot ng isang puting sobre. Pinabibigay po ng mama sa kotse, sabi ng bata bago tumakbo palayo. Binuksan ni Marisol ang sobre. Walang sulat sa loob. Wala ring pangalan. Ang tanging naroon ay isang makapal na bundle ng pera at isang maliit na susi. Isang susi na may nakasulat na address sa Maynila. Ang address ng isang lumang apartment na malapit sa mansyon ng mga Valencia. Sino ang nagpadala nito? Si Gabriel ba, na sinusubukang patahimikin ang sariling konsensya? O isang lihim na kaaway ng mga Valencia na nais siyang gawing kasangkapan? Tumingin si Marisol sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang dagat na kumuha sa lahat ng mayroon siya. Kinuha niyo ang lahat sa akin, bulong niya sa hangin. Ngayon, ako naman ang kukuha sa inyo. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay humahalo sa alat ng hangin galing sa dagat. Isang kombinasyong tila nanunuot sa bawat butas ng balat ni Marisol. Nakaupo siya sa harap ng isang abang kabaong nagawa sa murang kahoy, ang tanging bagay na nakayanan ng kanyang natitirang barya, at ng tulong mula sa mga kapwa niya mangingisda. Wala rito ang marangyang bulaklak o ang malamyos na tugtog ng biolin na maririnig sa mga libing ng mga mayayaman sa lungsod. Ang tanging musika rito ay ang hagulhol ng hangin at ang mahinang bulong ng mga alon na tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Inumin mo muna ito, Marisol. Kanina ka pa hindi kumakain. Ang boses ni Elias, ang pinakamatandang mangingisda sa kanilang barangay, ay puno ng pag-aalala. Inabutan nito si Marisol ng isang basong tubig at isang pirasong tinapay. Tumingin si Marisol sa tubig. Ang kanyang reflection sa baso ay tila isang estranghero. Ang mga mata ay lubog, ang mga labi ay tuyo at ang ningning ng pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Salamat po, Elias, pero tila nakasara na po ang lalamunan ko. Kahit tubig, hindi ko malunok. Umupo ang matanda sa tabi niya, ang kanyang mga kamay na kalyado at sunog sa araw ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, anak. Ang iyong ama, si Teodoro, ay hindi gugustuhing makita kang ganito. Namatay siyang may dangal. Yan ang hindi kailanman mananakaw ng mga Valencia. Dangal? Natawa ng mapait si Marisol, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang duster. Ano po ang silbi ng dangal kung ang kapalit nito ay ang buhay niya? Elias, pinanood ko siyang mamatay sa hallway ng ospital habang ang mga Valencia ay nagpapakasasa sa kanilang mga mansion. Ang bawat sentimong meron sila ay may bahid ng dugo ng mga tulad nating maliliit.
Tumayo ang ilang mga mangingisda at lumapit sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng parehong galit at takot. Ang iba sa kanila ay nawalan din ng bahay sa demolisyon, ang iba naman ay natatakot na sila na ang susunod. Sa maliit na toldang ito, sa gitna ng kadiliman ng gabi, nabubuo ang isang alyansa ng mga sugatan, ng mga taong wala nang mawawala kundi ang kanilang huling hininga. Marisol, simula ng isa pang mangingisda. Sinasabi ng mga tauhan ni Doña Amparo na bukas ay sisimulan na nilang bakuran ang buong baybayin. Wala na tayong mapagkukunan ng ikabubuhay. Kung hindi tayo kikilos, lahat tayo ay mamatay sa gutom sa tabi ng kalsada. Tumingala si Marisol sa kanila. Sa bawat mata ng kanyang mga kasamahan, nakita niya ang sarili niyang pighati. Nakita niya ang kawalan ng katarungang matagal na nilang kinikimkim. Ang kanyang puso, na kanina ay tila lupaypay, ay muling tumibay. Ang bawat pintig nito ngayon ay tila isang tambol ng digmaan. Hindi tayo mananahimik. Ang sabi ni Marisol, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kinuha nila ang aming bahay, kinuha nila ang aking ama, pero hindi nila nakuha ang aking boses. Kung kailangang maging malupit ang dagat upang linisin ang dalampasigan, gagawin ko. Elias, kailangan nating ipunin ang lahat ng ebidensya na mayroon tayo. Ang bawat dokumento, ang bawat pirasong papel na nagpapatunay na tayo ang tunay na may-ari ng lupang ito. Matapos ang libing ni Mang Teodoro kinabukasan, sa ilalim ng isang langit na nagbabadyang umulan, bumalik si Marisol sa guho ng kanilang tahanan. Ang bulldozer ay tapos na sa kanyang trabaho. Ang kanilang dating kusina, ang silid kung saan siya nangarap, ay isa na lamang tumpok ng mga nabubulok na kahoy at sirang kagamitan. Lumuhod siya sa gitna ng mga labi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maghukay sa ilalim ng mga gumuhong dingding. Hinahanap niya ang isang lumang lata ng biskwit, kung saan itinatago ng kanyang ama ang kanilang pinakaingatang mga papeles. Ang bawat paghukay niya ay nag-iiwan ng sugat sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Mas masakit pa rin ang sugat sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng isang sunog na posting kahoy, nakita niya ang dulo ng lata. Madali niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, ang mga papel ay basa at ang iba ay sunog ang mga gilid. Tila sinubukan ding burahin ng mga sumalakay ang kanilang kasaysayan. Kinuha ni Marisol ang isang pirasong papel na tila hindi gaanong nasira. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang buong katawan ay tila nanigas. Ito ang orihinal na dokumento ng kanilang lupa. Ang deed of sale na palaging sinasabi ng kanyang ama na legal at totoo. Ngunit may mali. Sa ilalim ng dokumento, may isang pirasong papel na nakasingit. Isang kopya ng kasunduang ipinapakita ng mga Valencia. Pinagtabi niya ang dalawa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng hapon, nakita ni Marisol ang isang detalyeng hindi napansin ng kahit sino. Ang pirma ng kanyang ama sa dokumento ng mga Valencia ay masyadong perpekto, masyadong maayos para sa isang taong hirap ng humawak ng panulat dahil sa arthritis. Bulong ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang natuklasang katotohanang kayang magpabagsak sa isang imperyo. Ginaya nila ang pirma ni Itay. Pinatay nila siya gamit ang isang peking dokumento. Lumingon siya nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Isang pamilyar na anino ang bumaba mula sa itim na SUV, si Gabriel. Nakatayo ito sa labas ng bakod, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi mawari ni Marisol, pagsisisi o pagmamasid sa kanyang biktima. Itinago ni Marisol ang papel sa loob ng kanyang damit. Hindi niya hahayaang makita ito ni Gabriel. Hindi pa ngayon. Sino ang tunay na nagbigay sa kanya ng susi at pera sa ospital? Si Gabriel ba ay bahagi ng kasinungalingang ito o isa rin siyang biktima ng sarili niyang pamilya? Sa bawat hakbang ni Gabriel papalapit, ang hangin ay tila lalong naging mabigat. Marisol at Cod, tawag ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang multo mula sa nakaraan. Hindi sumagot si Marisol. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng guho. Hawak ang katotohanang magiging mitya ng kanyang paghihiganti. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng isang malakas na kulog na tila nagpapatibay sa kanyang panata. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Hindi mo ba alam na ang mga katulad mo ay hindi pinatutuloy sa harapan ng pintuan,
kundi sa gilid lang ng kalsada kasama ng mga basura? Ang boses ni Doña Amparo ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na foyer ng Mansyong Valencia. Nakatayo si Marisol sa gitna ng naglalakihang mga haligi at makinang nasahig na gawa sa marmol. Suot ang kanyang pinakamalinis, ngunit kupas na nadamit. Sa kanyang paligid, ang bawat gamit, mula sa naggagandahang chandelier hanggang sa mga antigong florera, ay tila sumisigaw ng yaman na kinuha mula sa pawis at luha ng mga tulad niya. Marisol ay nananatiling nakayuko, hindi dahil sa takot, kundi upang itago ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hinahawakan ng address na nakasulat sa maliit na papel mula sa misteryosong sobre. Ang apartment na tinuluyan niya sa Maynila ay maliit at madilim, ngunit ito ang naging kanlungan niya habang pinaplano ang bawat hakbang. Nandito po ako para mamasukan bilang katulong, senyora. Mahinang sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at mapagkumbaba. Wala na po akong matuluyan. Patay na po ang tatay ko at wala na rin po kaming bahay. Kahit sa paglilinis lang po ng banyo o paglalaba ng mga basahan, tatanggapin ko. Isang mapang-uring tawa ang pinakawalan ng Donya. Lumapit ito sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Marisol. Gusto mong maging katulong dito? Pagkatapos ng lahat ng eksenang ginawa mo sa Batangas? Baka nakakalimutan mong tinanggihan mo ang alok kong pera sa ospital. Nagkamali po ako, senyora, bulong ni Marisol. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang sariling pagsisinungaling. Nabulag po ako ng pighati. Ngunit ngayon, gutom na po ang nagtuturo sa akin ng direksyon. Parang awa niyo na po kahit pangkain lang. Tinitigan siya ni Doña Amparo mula ulo hanggang paa. Isang malupit na plano ang tila nabubuo sa isip ng matandang babae. Ang pagpapakumbaba ng isang kaaway ay isang uri ng bitamina para sa kanyang ego. Sige, papayagan kitang mamasukan. Pero huwag mong iisiping magiging madali ang buhay mo rito. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng iyong dangal kapag nakaluhod ka na sa harap ko at nagpupunas ng putik sa aking mga sapatos. Dinala si Marisol sa likod ng mansyon sa maliit at mainit na silid para sa mga katulong. Wala itong bintana, tila isang selda na sadyang ginawa para sa mga taong walang boses. Ngunit para kay Marisol, ito ang kanyang headquarters. Sa bawat haplos niya sa dingding, nararamdaman niya ang kalapitan ng katotohanan. Somewhere in this house, inside a safe or a locked drawer, is the original document of their land. Nagsimula ang kanyang unang gabi sa paglilinis ng malawak na dining hall. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay may kasamang panalangin ng paghihiganti. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa tagal ng pagkakaluhod. Ngunit sa bawat pagkirot nito, naaalala niya ang mukha ng kanyang ama sa huling sandali ng buhay nito. Isang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa marmol ay mabigat at pamilyar. Tumigil ang mundo ni Marisol nang makita ang anino ni Gabriel na papasok sa silid. Nakasuot ito ng pantulog na seda, mukhang pagod, ngunit ang kanyang kagwapuhan ay hindi pa rin kumukupas sa ilalim ng madilim na ilaw. Nabitiwan ni Marisol ang basahan nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang gulat sa mukha ni Gabriel ay mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi mawari, pagsisisi, takot, at isang pamilyar na init na pilit na ibinabaon ni Marisol sa limot. Marisol, anong ginagawa mo rito? Halos pabulong na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Bakit ka narito? Bakit ka nakaluhod sa sahig? Hindi agad nakasagot si Marisol. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ng lalaking ito na naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Ngunit kailangan niyang manatili sa kanyang papel. Namasukan po ako bilang katulong, Senyor Gabriel. Sagot niya, ang salitang senyor ay tila lason sa kanyang dila. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Lumapit si Gabriel at tinangkang hawakan ang kanyang balikat. Ngunit mabilis na umiwas si Marisol. Hindi mo kailangang gawin ito. Marisol, aayusin ko ang lahat. Hindi ko alam na gagawin ito ni Mommy. Mommy niyo po ang nagbigay sa akin ng trabahong ito. Putol ni Marisol. Tumayo siya at tinitigan ng diretso si Gabriel. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang lamig ng bakal. At huwag niyo po akong tawaging Marisol. Ako po ang bagong katulong. At kayo po ang amo ko. Iyan po ang katotohanan, kayo mismo
ang sumulat. Naiwan si Gabriel na nakatayo sa dilim habang mabilis na lumabas si Marisol patungo sa kusina. Sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang tingin ni Gabriel na nakatusok sa kanyang likuran. Bakit siya narito? Upang maghiganti o upang muling masaktan? Habang hawak niya ang kanyang dibdib, na tila bibigay na sa bigat, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Ito na ba ang simula ng aking paghihiganti o ang dulo ng aking pagkatao? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging alipin sa bahay ng pumatay sa aking ama? Isang mahiwagang anino ang dumaan sa bintana ng kanyang silid ng gabiring iyon. May isang taong nagmamasid sa kanya mula sa labas ng mansyon. Ang digmaan ay hindi lamang sa loob ng mga pader na ito, kundi maging sa labas, kung saan ang mga lihim ay nagsisimulang magpakita ng kanilang mga pangil. Ang bawat baitang ng grandyosong hagdanan ng mansyon ay tila isang bundok na kailangang akyatin ni Marisol tuwing madaling araw. Hawak ang timba ng tubig at basahan. Nararamdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng puot na kanyang dinadala sa bawat hakbang. Ang bawat kuskus niya sa makinang na kahoy ay tila pagtatangkang burahin ang dumi ng mga Valencia, ngunit alam niyang sa huli, siya ang mas nagiging marumi sa paningin nila. Dagdagan mo ang bilis, Marisol. Ang bagal mo ay parang pagong na nalunod sa putik. May mga bisita ang Senyorito Gabriel mamaya. Ayaw kong makakita ng kahit isang bakas ng alikabok. Ang boses ni Doña Amparo ay pumailan lang mula sa itaas. Kasunod ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa sahig. Isang ritmo na tila nagpapaalala sa tibok ng isang pusong gawa sa bato. Nakatayo ang matandang babae. Suot ang isang mabulaklak na robe na gawa sa seda, habang mapang-uyat na pinagmamasdan ang nagtatrabahong dalaga. Opo, senyora, tanging sagot ni Marisol. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sariling refleksyon sa sahig. Nakita niya ang kanyang sarili. Isang anino ng babaeng dati ay malaya sa dalampasigan. Ngayon siya ay isang bilanggo sa loob ng isang ginintuang hawla. Biglang tumigil ang donya sa tapat niya. Sinadya nitong bitawan ang hawak na tasa ng tsa at ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang mainit na likido ay tumalsik sa mga kamay at paa ni Marisol, ngunit hindi siya kumibo. Ang hapdi ng tsa ay walang-wala kumpara sa hapding kanyang alaala. Ay, pasensya na, my hand slipped, sabi ni Amparo na may halong tuwa sa boses. Linisin mo yan at siguraduhin mong walang maiiwang mantsa. Just like your father's reputation, once stained, it stays dirty forever. Napakuyom ang mga palad ni Marisol sa ilalim ng basahan. Gusto niyang tumayo at isigaw ang lahat ng katotohanan, ngunit kailangan niyang magtiis. Para sa hustisya, para kay Itay. Tahimik niyang pinulot ang mga piraso ng porselana. Ang talim nito ay bahagyang humiwa sa kanyang daliri. Isang patak ng dugo ang humalo sa tsaa sa sahig. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Gabriel. Kanina pa siya roon, nakasandal sa pinto ng kanyang silid, pinapanood ang bawat pagpapahirap ng kanyang ina kay Marisol. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng matinding pagdurusa, ngunit tila may kung anong kadena na pumipigil sa kanya na lumapit. Nang makaalis si Amparo, mabilis na lumapit si Gabriel. Lumuhod siya sa tabi ni Marisol at tinangkang agawin ang basahan. Akin na, Marisol. Ako na ang tatapos nito. Please go to the kitchen and wash your hand. Sugat ka na. Bitawan niyo po ako, Senyor Gabriel. Madiin at malamig na sabi ni Marisol. Iniwas niya ang kanyang kamay mula sa haplos ng lalaki. Ang hawak ni Gabriel ay tila nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang balat. Trabaho ko po ito, at kayo bilang amo ay dapat na nasa itaas. Hindi lumuluhod sa sahig kasama ng mga katulong. Marisol, stop this. Bakit mo ba ginagawa ito sa sarili mo? You can leave. I can give you money, a house in another province, anything. Ang boses ni Gabriel ay puno ng desperasyon, isang pakiusap na nagmumula sa isang pusong sawi. Tumingala si Marisol. Sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, tinitigan niya si Gabriel ng diretso sa mga mata. Money, house, yun lang ba ang alam nyo? Kaming mga mahihirap ay nababayaran ng material na bagay? Gabriel, ang kinuha niyo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong yaman ng mga Valencia. Ang kinuha niyo ay ang nag-iisang taong naniwala sa akin. Ang kinuha niyo ay ang tiwala ko. Tumayo si Marisol, bitbit ang basahang puno ng tsaa at dugo.
Iniwan niyang nakaluhod si Gabriel sa gitna ng pasilyo. Ang makapangyarihang tagapagmana na ngayon ay mukhang mas kaawa-awa pa kaysa sa kanya. Pagdating sa kusina, natagpuan ni Marisol ang sarili sa isang sulok, hinihingal. Isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin sa ilalim ng lamesa. Isang lumang panyo na may burdang pangalan ni Mang Teodoro. Nahulog marahil ito mula sa kanyang bulsa noong isang araw. Maingat niyang pinulot ang panyo at inilapit sa kanyang ilong. Naamoy pa rin niya ang bakas ng dagat at ang tabako ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment. Isang piraso ng nakaraan na nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo uli. Nabalik ang kanyang atensyon nang marinig niya ang bulungan sa kabilang silid. Ang silid aklata ni Doña Amparo. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Siguraduhin mong hindi ito makikita ni Gabriel. Ang boses ni Amparo ay tila ahas na nagbubulong. Ang mga orihinal na dokumento mula sa Batangas ay dapat manatili sa vault. Kung malalaman niyang pinirmahan natin ang deed of sale matapos mamatay ang matanda, sisirain niya ang lahat. He's too emotional for this business. Huwag po kayong mag-alala, senyora. Ang susi ay nasa loob ng kwintas na suot niyo tuwing gabi. Walang sino man ang makakalapit doon. Sagot ng isang lalaki. Ang abogado na nakita niya sa ospital. Napatakip ng bibig si Marisol. Ang kanyang puso ay tumibay sa galit at kaba. Ang orihinal na dokumento ay narito lamang at ang susi ay nasa mismong leeg ng kanyang kaaway. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Isang mahigpit at nanginginig na hawak. Anong ginagawa mo rito, Marisol? Lumingon siya at nakita si Gabriel. Ang mukha nito ay madilim at puno ng hinala. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang katanungang tila hindi masambit. Kakampi ba siya o kaaway? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagdiriwang, puno ng liwanag at amoy ng mamahaling alak, habang si Marisol ay nananatiling nakakubli sa anino ng kusina. Ngayong gabi ang malaking piging para sa pagbabalik ni Gabriel sa mundo ng mga Valencia. Sa labas, naririnig ang tawanan ng mga alta sosyedad, ang kalantog ng mga kubyertos na pilak, at ang mahinang tugtog ng classical na musika na tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Marisol, lumabas ka na riyan. Dalhin mo ang tray ng champagne sa garden. Siguraduhin mong nakangiti ka dahil ang mga bisita ng Donya ay hindi sanay makakita ng mukhang namatayan. Utos ng mayordomang si Manang Ising, bagamat may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Marisol. Inayos niya ang kanyang unipormeng puti at itim, ang suot na tila nagtatak sa kanya bilang isang kasangkapan lamang sa bahay na ito. Paglabas niya sa hardin, ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Doon, sa ilalim ng mga palamuting ilaw, nakita niya si Gabriel. Napakagwapo nito sa kanyang tuxedo, ngunit ang ningning ng kanyang anyo ay tila lason sa paningin ni Marisol. At sa tabi ni Gabriel, nakatayo ang isang babaeng tila hinulog mula sa langit ng karangyaan, si Clara. Siya ang anak ng isang malaking investor ng mga Valencia. Ang babaeng ipinagmamalaki ni Doña Amparo na karapat-dapat para sa kanyang anak. Oh, look who's here! Wika ni Doña Amparo nang mapansin ang paglapit ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Gabriel, Clara, yan ang bago nating katulong mula sa probinsya. Diba she looks familiar, Gabriel? Siya yung batang babae na nag-asikaso sa iyo noong bakasyon mo sa Batangas. Tumigas ang anyo ni Gabriel. Ang hawak niyang baso ng alak ay tila nanginginig sa kanyang mga daliri. Mom, please, this is not the time, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpe. Why not, darling? I just want Clara to know how kind you are, even to the less fortunate. Patuloy ng Donya, sabay baling kay Marisol. Marisol, darling, lagyan mo ng alak ang baso ni Clara, at dahan-dahan lang ha. Ang suot niya ay mas mahal pa sa kabuuan ng inyong barong-baro sa tabing dagat. Lumapit si Marisol, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Habang ibinubuhos niya ang champagne sa baso ni Clara, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga mata ng babae. Puno ito ng pangungutya, tila ba si Marisol ay isang maruming mantsa sa gitna ng isang perpektong gabi. So you're the girl from the beach? Ani Clara, ang boses ay matinis at puno ng pagmamataas. Gabriel told me about his trip. He said it was a refreshing experience, playing house with the locals. It's a good thing he's back to reality now, right, Gabriel? Hindi sumagot si Gabriel. Nanatili siyang nakatingin sa malayo.
Tila hindi naririnig ang bawat salitang humihiwa sa puso ni Marisol. Ang katahimikan ni Gabriel ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Amparo. Ito ang lalaking nangakong hinding-hindi siya iiwan. Ngunit ngayon ay hindi man lang siya kayang ipagtanggol mula sa mga salitang dumudurog sa kanyang dangal. Excuse me, my drink is dripping, maarteng reklamo ni Clara. Dahil sa panginginig ng kamay ni Marisol, bahagyang umapaw ang alak sa baso at pumatak sa mamahaling lace ng gown ni Clara. Ang tunog ng pagsinghap ng mga bisita ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Marisol. "You clumsy idiot!" sigaw ni Doña Amparo. Mabilis itong lumapit at hinablot ang braso ni Marisol. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. "Wala ka nang silbi, naninira ka pa ng gamit. I told you, you don't belong here." "I'm sorry, senyora," pabulong na sabi ni Marisol, ngunit hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa tindi ng pait. "Sorry, do you have any idea how much this costs?" Patuloy na sigaw ni Clara, habang pilit na pinupunasan ang kanyang damit. "Gabriel, do something. This is your maid, right?" Lumingon si Gabriel kay Marisol. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Marisol ang pighati sa mga mata ni Gabriel, ang pagnanais na lumapit at protektahan siya, ngunit nakita rin niya ang takot sa kanyang ina at ang bigat ng tungkuling dala ng kanyang pangalan. "Marisol, go back to the kitchen," malamig na utos ni Gabriel. "I'll handle this. Just go." Ang mga salitang iyon ni Gabriel ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Ang "I'll handle this" ay hindi nangangahulugang ipagtatanggol siya nito, kundi nais lamang siyang paalisin upang hindi na makagulo sa kanilang marangyang gabi. Tinalikuran sila ni Marisol, ngunit bago siya makalayo, naramdaman niya ang isang matinding buhos ng malamig na likido sa kanyang likuran. Binuhos ni Clara ang natitirang alak sa kanyang baso sa uniforme ni Marisol. "Oops, my hand slipped too. Now we're even." Tawa ni Clara na sinundan ng mahinang hagikik ng Donya at ng iba pang mga bisita. Huminto si Marisol sa kanyang paglalakad. Ang lamig ng alak ay nanunuot sa kanyang likod, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay lalong nag-alab. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng mga bato sa Batangas. Hindi siya tumingin kay Clara o kay Amparo. Tumingin siya ng diretso kay Gabriel. "Maraming salamat po sa inyong kabutihan, Senyorito Gabriel." Ang boses ni Marisol ay malinaw at matatag, walang bakas ng pagkatalo. "Sana po ay masarap ang inyong hapunan habang ang amoy ng alak na ito ay nagpapaalala sa inyo ng bawat pangakong itinapon niyo sa dagat." Mabilis siyang naglakad palayo. Iniwan silang lahat na tulala sa gitna ng kanilang piging. Pagdating sa kusina, hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa labahan. Doon, sa ilalim ng malamig na tubig ng gripo, sinimulan niyang kuskusin ang kanyang uniforme. Ang bawat kuskos ay puno ng puot. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa. Ang panyo ni Mang Teodoro. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang dangal, ang kanyang sakripisyo. "Lalaban ako, itay," bulong niya sa hangin. "Hinding-hindi nila ako mapapatumba." Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, dahan-dahang lumabas si Marisol sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kwintas na suot ni Doña Amparo na nakapatong sa side table ng silid nito nang dumaan siya sa bahagyang nakabukas na pinto kanina. Alam niya ang kailangang gawin. Ngunit bago pa siya makalapit sa hagdan, narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa veranda. Si Gabriel. Nakatayo ito roon, hawak ang isang lumang litrato, ang kanilang litrato sa dalampasigan. Ang lihim na plano ni Marisol ay nakataya sa sandaling ito. Kung magpapakita siya kay Gabriel, maaaring masira ang lahat. Ngunit kung mananatili siyang nakatago, kailanman ay hindi niya makukuha ang susi sa hustisya. Isang tunog ng pagbagsak ng plorera sa loob ng silid ni Doña Amparo ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw ng takot ang sumunod. "Magnanakaw! May tao sa loob ng kwarto ko!" Napatakbo si Marisol patungo sa dilim, ngunit huli na. Ang mga ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na nagbukas, at ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya na nakatayo sa gitna ng pasilyo. "Ilabas mo ang kwintas. Alam kong ikaw ang pumasok sa silid ko. Ikaw na malansang babae ka." Ang sigaw ni Doña Amparo ay parang kulog na yumanig sa buong mansyon. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdanan. Nakaturo ang nanginginig na daliri kay Marisol, na tila isang hukom na naglalabas ng sentensya ng kamatayan. Ang bawat katulong at gwardya
ay mabilis na nagtipon. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga at takot. Nakatayo si Marisol sa gitna ng malawak na pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa gilid ng kanyang uniforme. Ramdam ang bawat patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Wala po akong kinukuha, senyora. Naglalakad lang po ako patungo sa kusina dahil hindi ako makatulog. Magsinungaling ka pa! Muling sigaw ng Donya habang bumababa ng hagdan ng mabilis. Nakita kita sa anino at ngayon nawawala ang aking mamahaling kwintas na may susi ng vault. Kapkapan siya, halughugin ang kanyang maduming silid. Ang muling paghahalughog ay hindi lamang sa kanyang silid, kundi sa kanyang pagkatao. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardya patungo sa maliit niyang kwarto, ramdam ni Marisol ang bawat tingin ng mga kasamahan sa trabaho. Mga tinging dati ay may awa, ngunit ngayon ay puno na ng pagdududa. Ito ang laro ng mga Valencia, ang gawin kang kriminal sa mata ng lahat, bago ka pa man makapagsalita. Pumasok si Gabriel sa eksena, hinihingal. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding pagkalito at sakit. Mom, stop this! Baka nagkamali ka lang. Baka nalaglag lang sa kung saan. Shut up, Gabriel. Pinoprotektahan mo pa rin ba ang babaeng ito pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Singhal ni Amparo habang ipinapatapon ang mga gamit ni Marisol sa sahig. Ang maliit na bag ng dalaga, ang kanyang natitirang damit, at ang huling alaala ng kanyang ama ay nagkalat sa maruming semento. Walang nakitang kwintas. Walang nakitang susi. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang dangal ni Marisol ay muling nyurakan sa harap ng lahat. Nang humupa ang ingay at bumalik ang lahat sa kani-kanilang silid, naiwan si Marisol na mag-isa sa dilim. Pinupulot ang kanyang mga nagkalat na gamit. Isang anino ang lumitaw sa pinto. Si Gabriel. Lumapit ito at dahan-dahang lumuhod sa tabi niya. Tinangkang tulungan siyang pulutin ang panyong may borda ng pangalan ng kanyang ama. Huwag po, pabulong na sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Baka mamaya ay mapagbintangan din kayong katuwang ng isang magnanakaw. Marisol, alam kong hindi mo gagawin iyon. Ani Gabriel, ang kanyang boses ay basag. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol. Isang hawak na puno ng init at pagsisisi, na tila nagpapalambot sa naninigas na puso ng dalaga. I know you're here for a reason. I'm not blind. Tell me, ano ba ang hinahanap mo? Bakit kailangang dumaan tayo sa ganito? Tumingala si Marisol. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay lumiit, at sa isang sandali, nawala ang mansyon, nawala ang galit, nawala ang mga Valencia. Ang naroon lamang ay dalawang kaluluwang dati ay nagmamahalan sa dalampasigan. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. Ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa pisngi ni Marisol. Gusto kitang tulungan, Marisol. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Isang nagniningning na luha ang gumulong sa pisngi ni Marisol. Ang totoo? Ang totoo ay pinatay niyo ang tatay ko, Gabriel. Ang totoo ay ninakaw niyo ang aming lupa gamit ang peking pirma. Iyan ang tanging katotohanang meron ako. Binitawan ni Gabriel ang kanyang kamay na tila napaso. Ang gulat at kilabot sa kanyang mga mata ay sapat na upang malaman ni Marisol na maaaring wala nga siyang alam sa madilim na sikreto ng kanyang ina. O baka naman, mahusay lang din siyang umarte, gaya ni Doña Amparo. Hindi totoo yan, bulong ni Gabriel habang dahan-dahang tumatayo. Aayusin ko ito, hahanapin ko ang katotohanan. Nang makaalis si Gabriel, muling binalot ng katahimikan ang silid. Ngunit sa gitna ng dilim, napansin ni Marisol ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng kanyang katre. Isang bagay na hindi napansin ng mga gwardya sa kanilang marahas na paghahanap. Maingat niya itong kinuha. Hindi iyon ang kwintas ni Doña Amparo. Ito ay isang maliit at lumang locket na may nakatagong litrato ng isang lalaki at isang babae na hindi niya kilala. Ngunit ang lalaki ay may malaking pagkakahawig kay Mang Teodoro noong kabataan nito. At sa likod ng locket, may nakaukit na petsa at isang pangalan, Malaya, Tata. Ang pagtibok ng puso ni Marisol ay bumilis. Ang misteryosong nagpadala sa kanya ng susi at pera sa ospital. Maaari kayang may mas malalim pang koneksyon ang kanyang pamilya sa mga Valencia kaysa sa simpleng agawan ng lupa?
Isang mahinang tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang pinto ang muling nagpa-alerto sa kanya. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga gwardya, kundi ang marahan at tila nag-iingat na lakad ng isang babae. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng anino ni Manang Ising, ang mayordoma. May dala itong maliit na mangkok ng sabaw at isang nakatuping papel. Kainin mo ito, anak, alam kong wala kang laman, bulong ng matanda habang iniaabot ang papel. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa bahay na ito, lalo na kay Gabriel. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugong Valencia rin. Binuksan ni Marisol ang papel nang makaalis ang matanda. Ang nakasulat doon ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang vault ay hindi nasa silid ni Amparo. Hanapin mo ang altar sa lumang chapel sa likod ng mansyon. Sino si Manang Ising? At bakit niya tinutulungan ang isang katulong na kaaway ng kanyang mga amo? Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubungan, ang bawat patak ay tila isang babala. Ang gabi ay puno ng mga lihim, at si Marisol ay dahan-dahan nang nilalamon ng isang bagyong hindi niya inaasahan. Maaari ko bang ipagkatiwala ang aking buhay sa isang taong hindi ko kilala? O ito ay isa na namang patibong upang tuluyan akong ibaon sa limot? Ang tanong na nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang nakatitig sa dilim. Ang gabi ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa buong mansyon ng mga Valencia. Sa ilalim ng banta ng ulan, ang hangin ay humihingal sa pagitan ng mga dahon ng matatandang puno na naglilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa pader ng lumang chapel sa likod ng hardin. Hawak ang isang maliit na flashlight na sadyang binalutan ng manipis na tela upang hindi masyadong maliwanag. Dahan-dahang naglakad si Marisol. Ang bawat yabag niya sa tuyong damo ay tila isang pagsusulit sa kanyang katatagan. Ang lumang chapel ay isang estrukturang gawa sa bato at nara. Tila isang labi ng nakaraan na kinalimutan na ng panahon at ng mapagmalaking pamilya Valencia. Pagpasok niya, ang amoy ng luma at tuyong insenso ay sumalubong sa kanya, humahalo sa lamig ng semento. Ang katahimikan sa loob ay nakabubingi, tila bawat dambana ay nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Dito raw sa altar, bulong ni Marisol sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang hininga lamang na mabilis na nilamon ng kadiliman. Lumapit siya sa altar na gawa sa inukit na kahoy. Sa itaas nito ay nakatayo ang isang imahen ng Birheng Maria na tila nakatingin sa kanya ng may habag. Dahan-dahang hinaplos ni Marisol ang magaspang na ukit ng kahoy. Naalala niya ang kanyang ama. Si Mang Teodoro ay isang taong madasalin, isang taong naniniwala na ang bawat dusa ay may katumbas na biyaya. Ngunit sa sandaling ito, tanging ang katarungan ang hinahanap ni Marisol, hindi ang himala. Hinanap ng kanyang mga daliri ang anumang bitak o lihim na bukasan sa ilalim ng altar, gaya ng nakasulat sa papel ni Manang Ising. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang kumakayod sa matigas na kahoy hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit at nakaumbok na bahagi sa gilid ng isang inukit na anghel. Isang marahang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ang umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya nang diinan niya ang ukit. Dahan-dahang bumukas ang isang maliit na bahagi ng sahig sa likod ng altar. Doon, sa loob ng isang kahon na gawa sa bakal, ay may nakatagong mga dokumento. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang binubuksan ang kahon. Ang unang nakita niya ay hindi mga papel ng lupa, kundi isang lumang sulat na may selyo ng Valencia Maritime. Habang binabasa niya ang mga unang talata sa tulong ng kanyang flashlight, ang kanyang mundo ay tila muling nyanig. Hindi lang ito tungkol sa lupa, bulong niya ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang sulat ay isang pag-amin mula sa ama ni Gabriel, isang lihim na nagsasabing ang pamilya Reyes at Valencia ay dating magkasosyo at ang lupang kinatatayuan ng negosyo ng mga Valencia ay orihinal na pag-aari ng mga Reyes. Isang sistematikong pagnanakaw ang naganap ilang dekada na ang nakalilipas. At ang kanyang ama ay hindi lamang biktima ng demolition, kundi biktima ng isang mahabang kasaysayan ng pagtataksil. Marisol. Halos tumalon ang puso ni Marisol sa kanyang lalamunan nang marinig ang boses na iyon. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at itinago ang sulat sa kanyang dibdib. Sa pintuan ng kapilya, nakatayo ang isang anino. Ang liwanag ng buwan sa labas ay nagbibigay ng balangkas sa kanyang matikas na anyo. Si Gabriel. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marisol. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Gabriel
Ang tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay tila hatol ng kamatayan. Sinundan kita. I saw you sneaking out. Marisol, please. Tells me what's going on. Bakit kailangang magtago ka rito sa gitna ng gabi? Bakit hindi niyo tanungin ang nanay niyo, Gabriel? Sagot ni Marisol, ang kanyang galit ay muling nag-alab. Tanungin niyo siya tungkol sa mga lihim na ibinaon niyo rito sa ilalim ng simbahan habang nagpapanggap kayong banal. Huminto si Gabriel sa harap niya. Ang distansya nila ay sapat na upang maamoy ni Marisol ang pamilyar na pabango nito. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng lahat ng kanyang nawala. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Marisol. Ang haplos na yon ay puno ng pagmamahal na pilit na itinatanggi ng dalaga. I'm trying to find the truth, Marisol. Pabulong na sabi ni Gabriel. I swear I didn't know about the documents. I didn't know about what they did to your father. Naniniwala ako sa iyo. Naisa nang maniwala ni Marisol. Gusto niyang isandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel at umiyak hanggang sa mawala ang lahat ng pait. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang nakasisilaw na liwanag ang tumama sa kanilang mga mata. How touching, oh, Ang boses ni Doña Amparo ay tila lason na kumalat sa buong kapilya. Nakatayo siya sa pintuan, kasunod ang dalawang gwardya na may hawak na matataas na uri ng ilaw. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at puot. Ang aking anak at ang magnanakaw, nagtatagpo sa isang sagradong lugar. Gabriel, get away from that woman, now. Mom, stop this! Sigaw ni Gabriel, humaharang sa harap ni Marisol. Nahanap na namin ang katotohanan. Alam ko na ang ginawa niyo sa pamilya Reyes. Natawa ng malakas ang Donya, isang tawang walang kaluluwa. Katotohanan? Ang katotohanan ay kung ano ang nakasulat sa mga dokumentong hawak ko, hindi sa mga basura na nahanap niyo rito. At dahil pumasok ka rito ng walang pahintulot, Marisol, hindi lang pagnanakaw ang ikakaso ko sa iyo. Trespassing and industrial espionage. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok. Hindi niyo ako matatakot! Sigaw ni Marisol habang dinudukot ang sulat mula sa kanyang damit. Hawak ko ang ebidensya, ang lihim ng inyong asawa, ang pagnanakaw niyo sa aking ama. Ngunit bago pa man makakilos si Marisol, mabilis na sumugod ang isang gwardya at hinablot ang kanyang braso. Sa kaguluhan, ang sulat ay nalaglag at mabilis na kinuha ni Doña Amparo. Pinanood ni Marisol ang paglamlam ng pag-asa habang itinatapat ng Donya ang sulat sa apoy ng isang kandila sa altar. No! Sigaw ni Marisol, ngunit huli na. Ang ebidensya ay unti-unting naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ngayon, sino ang maniniwala sa iyo? Ngisi ni Amparo. Gabriel, kung pipiliin mong manatili sa tabi niya, mawawala sa iyo ang lahat. Ang pangalan mo, ang yaman mo, ang kinabukasan mo. Is she worth it? Tumingin si Gabriel kay Marisol at pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang katahimikan ni Gabriel sa sandaling iyon ay tila 1,000 saksak sa puso ni Marisol. Ang lalaking sinabihan siyang mahal siya ay muli na namang nakatayo sa gitna ng dalawang mundo. Take her away, Ot. Utos ni Amparo sa mga gwardya. And call the police. Habang kinakaladkad si Marisol palabas ng kapilya, lumingon siya sa altar. Nakita niya si Gabriel na nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit sa ilalim ng sahig na hindi napansin ng Donya, may isa pang dokumento na hindi nakita. Isang dokumentong dahan-dahang kinukuha ni Manang Ising mula sa anino ng kumpisalan. Sino nga ba ang tunay na kakampi? At hanggang kailan kailangang magbayad ni Marisol para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa? Ibagsak niyo siya sa selda. Let her rot with the rats where she belongs. Ang mga basurang katulad niya ay hindi dapat hinahayaang huminga ng hangin na para sa mga Valencia. Ang boses ni Doña Amparo ay parang hiwa ng matalim na yelo sa gitna ng malamig na gabi. Habang kinakaladkad si Marisol ng dalawang gwardya patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis, ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumasayad sa lupa. Ang uniforme niyang katulong, na kanina lang ay suot niya ng may pagtitimpe, ay punit na ngayon at puno ng alikabok mula sa sahig ng kapilya. Sa bawat hakbang palayo, nararamdaman ni Marisol ang titig ni Gabriel. Nakatayo ang lalaki sa tabi ng kanyang ina, ang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Walang galaw, walang salita, walang kahit anong bakas ng gabo na nangakong poprotektahan siya sa ilalim ng mga bituin sa Batangas.
Ang katahimikan ni Gabriel ay ang pinakamasakit na uri ng pagkakanulo, isang kutsilyong dahan-dahang pinihit sa kanyang puso habang siya ay dinadala sa kadiliman. Ang loob ng selda sa presinto ay mabaho, amoy ihi at kalawang. Ang tunog ng pagsara ng rehas na bakal ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Isang tunog na tila huling hantungan ng lahat ng kanyang pangarap. Naupo si Marisol sa isang malamig na sementong upuan, niyayakap ang kanyang sarili habang nanginginig sa ginaw at takot. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay hawak ang ebidensya ng katotohanan, ay bakas na lamang ng abo ng sinunog na papel ni Amparo. Itay, patawad po, bulong niya sa hangin, ang mga luha ay sa wakas, ay bumuhos na, hindi na mapigilan. Natalo po ako, ninakaw nila pati ang huling pag-asa natin. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, ang katahimikan ng presinto ay bumasag ng tunog ng mabibigat na yabag. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango at tabako ang lumapit sa kanyang selda. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa labas ng mga rehas. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng puot. Nandito ka ba para panoorin ang tagumpay ng pamilya mo? O para siguraduhin hindi na ako makakapagsalita? Tumingin si Gabriel sa paligid bago lumapit ng husto sa rehas. I had to do it, Marisol. Kailangan kong ipakita kay mommy na nasa panig niya ako. Kung hindi ako nanahimik kanina, baka mas malala pa ang ginawa niya sa'yo. How convenient for you, Gabriel? Asar na sagot ni Marisol, habang tumatayo at lumalapit sa kanya. You played your part perfectly, ang anak na masunurin, ang tagapagmana na walang puso. You betrayed me to save your inheritance. Huwag mo na akong lokohin. Makinig ka sa akin, pabulong na sigaw ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi mawari ni Marisol. Hindi ako pumunta rito para humingi ng tawad. Pumunta ako rito para sabihing nakuha ko ang susi. Natigilan si Marisol. Anong susi? The real key. Noong nagkakagulo kanina sa kapilya, habang sinusunog ni mommy ang sulat, sinamantala ko ang pagkakataon para makuha ang locket sa leeg niya. I swapped it with a fake one I had in my pocket. Ang tunay na dokumento, ang deed of sale na hindi peke. Alam ko na kung nasaan. Hindi alam ni Marisol kung paniniwalaan ang lalaking ito. Ang sugat ng pagkakanulo ay masyadong malalim para maghilom sa isang iglap. Bakit ko itataya ang buhay ko sa iyo uli? Paano ko malalaman na hindi mo ito ibibigay uli sa kanya kapag nagipit ka na? Dahil wala na rin akong babalikan, Marisol. Ani Gabriel, ang kanyang boses ay basag. Nalaman ko na ang totoo, my father. He didn't just steal from your family. He died because of the guilt, and my mother covered it up with more lies. I am a Valencia by blood, but I don't want to be a Valencia by soul. Tutulungan kita, pero kailangan mong magtiwala sa akin sa huling pagkakataon. Bago pa makasagot si Marisol, isang boses mula sa dilim ng pasilyo ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Senyorito Gabriel, kailangan niyo nang umalis. Parating na ang mga tauhan ng inyong ina. Si Manang Ising. Nakatayo ang matanda sa anino, ang mukha ay balot ng kaba. Lumapit siya kay Gabriel at may iniabot na maliit na balot. Ito na ang mga lumang record ng kumpanya na naitabi ko. Patunay ito na ang pamilya Reyes ang tunay na nagpondo sa simula ng Valencia Maritime. Gamitin niyo ito para ilabas si Marisol. Tumingin si Gabriel kay Marisol. Isang tingin na tila nagmamakaawa para sa kapatawaran. Stay strong, Marisol. Ilalabas kita rito bukas na bukas din. At pagkatapos, sisiguraduhin nating ang bawat luhang ibinuhos mo ay may katumbas na katarungan. Mabilis na umalis sina Gabriel at Manang Iseng bago pa sila maabutan ng mga gwardya. Naiwan si Marisol na muling nag-iisa sa loob ng selda. Ang kanyang puso ay naguguluhan, sa pagitan ng pag-asa at takot, sa pagitan ng pagmamahal na pilit niyang pinapatay at ng galit na nagpapanatili sa kanya. Pagkakanulo sa pagkakanulo, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame ng presinto. Sino ang tunay na nagtataksil kanino? Si Gabriel ba ay tunay na kakampi o ginagamit lang niya si Marisol para makuha ang kontrol sa kumpanya mula sa kanyang ina? At si Manang Ising, anong lihim ang itinatago niya tungkol sa kanyang sariling koneksyon sa pamilya Reyes? Isang tunog ng pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo, ang muling nagpatahimik sa kanya. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanyang selda. May dalang isang basong tubig. Inumin mo ito, Miss Reyes. Regalo mula kay Doña Amparo. Nanginginig na tinanggap ni Marisol ang tubig. Ngunit bago niya ito mailapit sa kanyang mga labi,
Napansin niya ang isang kakaibang puting pulbos sa ilalim ng baso. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi sapat kay Amparo na ikulong siya. Gusto siyang burahin ng matanda ng tuluyan. Ang tinakop ang tibag sa kamay ni Marisol ay tila naging isang mabigat na tipak ng yelo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda, ang maliliit na puting butil na hindi natunaw sa ilalim ng baso ay tila mga mata ng isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumira. Ang pulis na nag-abot nito ay nananatiling nakatayo sa harap ng rehas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga labi ni Marisol. Inumin mo na, Miss Reyes. Para gumaan ang pakiramdam mo, pagpilit ng pulis, ang kanyang boses ay may bahid ng nakakakilabot na pagmamalasakit. Huminga ng malalim si Marisol. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa tubig, at doon, sa malabong refleksyon ng likido, tila nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Naalala niya ang bawat hirap, ang bawat sutil na ngiti ni Mang Teodoro habang nagkukwento tungkol sa dagat. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi sa paraang gusto ng mga Valencia. Salamat po, bulong ni Marisol. Itinaas niya ang baso, ngunit bago pa ito sumayad sa kanyang mga labi, sadyang nanghina ang kanyang kamay. Ang baso ay bumagsak sa sementadong sahig, at ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umaling-awngaw sa buong pasilyo. Ang tubig na may lason ay dahan-dahang kumalat sa maruming semento, bumubula ng bahagya habang nanunuot sa mga bitak. Ay, pasensya na ho, masyado lang pong nangangatog ang mga kamay ko, sabi ni Marisol. Tinitigan niya ng diretso ang pulis. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging ang matapang na hamon ng isang taong alam ang laro ng kanyang kaaway. Namula sa galit ang pulis, ngunit bago pa man ito makapagsalita, ang tunog ng mabilis na mga yabag ay muling bumasag sa katahimikan. Si Gabriel ay naglalakad patungo sa kanila, kasunod ang isang lalaking naka-Amerikana, isang kilalang human rights lawyer sa lungsod. Anong nangyayari dito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nang makita niya ang nabasag na baso at ang hitsura ni Marisol, mabilis siyang lumapit sa rehas. Marisol, ayos ka lang ba? Anong ginawa nila sa'yo? Ayos lang ako, Gabriel. Masyado lang sigurong matapang ang tubig na ibinigay nila sa akin. Makahulugang sagot ni Marisol habang nakatingin sa pulis na mabilis na tumalikod at umalis sa eksena. Attorney, ilabas mo siya rito. Ngayon din. Utos ni Gabriel sa abogado. The charges are baseless. My mother has no proof of the theft, and I have the records that show Marisol has every right to be in that mansion. Matapos ang ilang oras ng mainit na pagtatalo sa loob ng opisina ng hepe, sa wakas ay bumukas ang pintuan ng selda. Ang tunog ng pag-ikot ng susi ay tila isang awit ng kalayaan para kay Marisol. Paglabas niya, sinalubong siya ni Gabriel ng isang mahigpit na yakap. Sa sandaling iyon, hindi na inisip ni Marisol ang galit. Hinayaan niya ang kanyang sarili na maramdaman ang init ng katawan ni Gabriel. Ang tibok ng puso nito na tila sumasabay sa kanyang sariling paghinga. I'm sorry, Marisol. I'm too sorry. Bulong ni Gabriel sa kanyang buhok. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binuwag ng pagdating ng isang marangyang sasakyan sa harap ng presinto. Bumaba si Doña Amparo. Ang kanyang mukha ay parang isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa semento ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Gabriel, what is the meaning of this? Why are you helping this criminal? Sigaw ni Amparo habang mabilis na lumalapit sa kanila. Hinarap siya ni Gabriel, hindi bumibitaw sa kamay ni Marisol. She's not a criminal, Mom. You are. Alam ko na ang lahat. Nakuha ko na ang mga dokumentong itinago niyo ni Dad. The Reyes family didn't just live on that land. They owned the foundation of Valencia Maritime. Natawa ng mapait si Amparo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. You foolish boy! Pinoprotektahan ko lang ang imperyong ititira ko sa'yo. And you, Marisol, did you really think you could win this? You are nothing but a common maid with a dead fisherman for a father. Ang tatay ko ay isang taong may dangal, senyora. Isang bagay na kailanman ay hindi niyo magkakaroon. Kahit gaano pa karami ang pera niyo, matatag na sagot ni Marisol. Lumapit siya kay Amparo. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Hindi ako narito para magnakaw.
Narito ako para bawiin ang ninakaw nyo. Ang katotohanan ay parang tubig, senyora. Maaari nyo itong harangan, maaari nyo itong lasunin, pero sa huli, palagi itong makakahanap ng butas para lumabas. Amo agpo kagpaha. Biglang nagbago ang anyo ni Amparo. Ang kanyang pagiging mapagmalaki ay napalitan ng isang malupit na ngiti. Katotohanan? Sige, pag-usapan natin ang katotohanan. Gabriel, did you tell her the truth about that night? Ang gabi kung kailan nasunog ang bodega sa Batangas, 10 taon na ang nakalilipas. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Marisol ay biglang lumuwang. Mom, don't go in blunt. Why not, Gabriel? Let her know. Patuloy ni Amparo, ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. The reason your father, Teodoro, lost his fingers and his health in that fire was because he was trying to save someone. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Gabriel. Ang anak ko ang dahilan kung bakit naghirap ang tatay mo. My son is the reason your life became a misery, Marisol. At ang pera na ipinadala ko sa ospital, it wasn't just to keep you quiet. It was payment for the guilt that Gabriel has been carrying for a decade. Tumingin si Marisol kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng baging gulat at sakit. Gabriel, is it true? Alam mo ba na ang tatay ko ang nagligtas sa iyo? Na siya ang nagsakripisyo para mabuhay ka? Hindi makatingin si Gabriel ng diretso. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Ang hagupit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang talsik ng lason. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking inakala niyang pag-asa niya, ay siya palang ugat ng lahat ng pagdurusa ng kanyang pamilya mula pa noong una. Kaya ka ba lumapit sa akin sa Batangas? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa tindi ng pait. Dahil ba sa utang na loob? Dahil ba sa awa? Lahat ba ng pagmamahal mo ay isa lang paraan para patahimikin ang konsensya mo? No, Marisol, it's not like that. Subok ni Gabriel, ngunit bago pa man siya makapaliwanag, tinalikuran na siya ni Marisol. Ang bawat hakbang ni Marisol palayo sa presinto ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag. Nabubog ng kanyang sariling puso. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malakas at malamig, na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi at sakit ng gabing iyon. Ngunit alam ni Marisol, ang sugat na dulot ng katotohanan ay hindi kayang pagalingin ng kahit anong ulan. Sa gitna ng dilim, habang naglalakad si Marisol ng walang direksyon, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at doon ay nakita niya ang mukha ni Clara. Get in, Marisol, sabi ni Clara. Wala na ang pangungutya sa kanyang boses. Tanging isang malamig na determinasyon. If you want to truly destroy the Valencias, you need more than just those documents. You need me. Sino ang tunay na kaaway? At sino ang handang maging kakampi sa gitna ng digmaang ito? Habang lumalakas ang buhos ng ulan, naramdaman ni Marisol na ang laban ay dahan-dahan nang lumalayo sa usapin ng lupa at patungo sa isang madilim na bangin ng paghihiganti na wala nang balikan. Ang loob ng sasakyan ni Clara ay amoy mamahaling katad at lavender, isang banyaga at malamig na mundo kumpara sa basang kalsada na iniwan ni Marisol. Habang tumatagal ang bawat patak ng ulan sa bintana, ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Si Marisol ay nakaupo sa passenger seat, ang kanyang basang uniforme ay nag-iiwan ng mantsa sa upuan. Ngunit tila hindi ito alintana ni Clara. Bakit? Ang tanging tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng makina ng sasakyan. Bakit mo ako tinutulungan? Noong nakaraang gabi lang, ikaw ang unang humamak sa akin sa harap ng lahat. Humarap si Clara sa kanya, ang kanyang pagkakahawak sa manibela ay humigpit. Wala na ang mapang-uyat na ngiti sa kanyang mga labi. Ang naroon ay isang pagod na anyo ng isang babaeng nabubuhay sa isang kasinungalingan. Because I realized we are both just pawns in Amparo's chessboard, Marisol. Ang akala ko, ako ang itinakdang reyna para kay Gabriel. Pero nalaman ko kanina na ginagamit lang ni Amparo ang pera ng pamilya ko para takpan ang utang ng kumpanya nila sa ibang bansa. She treats me like a bank, and she treats you like a trash. Pareho tayong biktima ng kanyang kasakiman. Natawa ng mapait si Marisol, isinandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin.
Pero mahal mo si Gabriel? Bakit mo sisirain ang pamilya niya? Mahal, muling sambit ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pait. How can you love a man whose heart is already buried in the sand with you? At si Gabriel, he's too weak to fight his mother. Kung hindi natin sila uunahan, lahat tayo ay lalamunin ng sistemang binuo ni Amparo. I want my dignity back, Marisol. And you want justice for your father. We have the same enemy. Itinigil ni Clara ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik na baybayin, malayo sa ingay ng lungsod. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng pilak na kulay sa mga alon na humahalik sa pampang. Dito sa gitna ng kalikasan, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang uri ng kalinawan. Gabriel lied to me, bulong ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa tindi ng sakit. Lahat ng haplos niya, lahat ng pangako niya, it was all fueled by guilt. Iniligtas siya ng tatay ko at ang naging bayad niya ay ang paglapit sa akin para lang mapatahimik ang konsensya niya. He didn't love me, Clara. He was just paying a debt. Then make him pay the real debt, madiing sabi ni Clara. Inabot niya ang isang makapal na folder mula sa backseat. Ito ang mga bank records ni Amparo. May mga transaksyon dito na nagpapatunay na ginagamit niya ang pondo ng kumpanya para sa mga pansariling luho at suhol. This is the ammunition you need for your Malaya Baybay Foundation. Gamitin mo ang boses mo, ang kwento mo. The public loves a hero and they will hate a tyrant. Tinanggap ni Marisol ang folder. Ang bigat nito ay tila bigat ng responsibilidad na ngayon ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi na siya ang katulong na nakaluhod sa sahig. Siya na ang magiging boses ng mga taong pinatahimik ng pera at kapangyarihan. Nang gabing iyon, bumalik si Marisol sa maliit na komunidad ng mga mangingisda. Hindi siya sinalubong ng karangyaan, kundi ng mga yakap ng kanyang mga kasamahan at ang init ng kape sa ilalim ng makeshift na tolda. Dito, sa gitna ng mga sugatang puso, itinatag nila ang Kuy Malaya Baybay. Isang kilusan na hindi lamang lalaban para sa lupa, kundi para sa katotohanan ng bawat pamilyang biktima ng mga Valencia. Samantala, sa loob ng mansyon, nakatayo si Gabriel sa veranda, nakatingin sa malayo. Hawak niya ang panyong iniwan ni Marisol sa presinto. Ang bawat hibla ng tela ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang. Sinubukan niyang tawagan si Marisol. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig na boses ng operator. Gabriel, lumingon siya at nakita ang kanyang ina, si Amparo, na may hawak na baso ng alak. Don't be dramatic, son. Nakita mo naman, iniwan ka rin niya. At sa huli, ang pamilya mo pa rin ang kasama mo. Mom, you destroyed her life. Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit puno ng panganib. You used my guilt to control me, but it ends tonight. If you think Marisol is defeated, you don't know the woman I loved. Loved? Past tense na yan, Gabriel. Tawa ni Amparo. Bukas, itutuloy natin ang pirmahan sa kumpanya. At sisiguraduhin kong wala ng Reyes na makakaabala sa atin. Ngunit habang nagsasaya ang Donya, isang balita ang nagsimulang kumalat sa radyo at social media. Isang video ni Marisol Reyes, nakatayo sa harap ng dagat, hawak ang mga dokumento ng pagnanakaw ng mga Valencia. Ang kanyang boses ay matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bansa. Ang pangalan ko ay Marisol Reyes, anak ng isang mangingisda. At ngayong gabi, ilalantad ko ang mukha ng halimaw na nagkukubli sa likod ng ginto. Nabitawan ni Amparo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila simula ng kanyang sariling pagbagsak. Ngunit sa gitna ng katarungang ito, isang lihim na tawag ang natanggap ni Marisol mula sa isang hindi kilalang numero. Marisol, huwag kang magpapakasiguro. Ang boses ng isang lalaki ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang akala mong kakampi ay may mas madilim pang balak sa iyo. Ang folder na ibinigay ni Clara, may nakatagong lason sa loob nito na sisira hindi lang kay Amparo, kundi pati na rin sa alaala ng tatay mo. Napatigil ang tibok ng puso ni Marisol. Sino ang tunay na kaaway sa larong ito? At meron pa bang puwang para sa pag-ibig sa gitna ng digmaan kung saan lahat ay marunong magtaksil? Ang kaawat like at share sa screen ng kanyang luma at basag na cellphone ay tila mga bala ng katarungan na tumatama sa pader ng mansyon ng mga Valencia. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng lampara sa loob ng isang maliit na kubol sa baybayin, pinanood ni Marisol ang kanyang sariling mukha na kumakalat sa buong bansa. Ang kanyang boses
na dati ay pilit na pinatahimik sa loob ng selda, ay umaalingaw-ngaw na ngayon sa bawat cellphone at telebisyon. Hustisya para sa mga mangingisda! Hustisya para kay Mang Teodoro! Ang mga komento ng mga netizens ay tila isang mainit na yakap para kay Marisol. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nananatili ang lamig ng babalang natanggap niya sa telepono. Marisol, ayaw mo bang kumain? Ang boses ni Elias ay puno ng pagmamalasakit habang inilalapag ang isang mangkok ng lugaw sa kanyang tabi. Ang buong barangay ay gising na gising dahil sa'yo. Pakiramdam namin, sa kauna-unahang pagkakataon, may boses na kaming naririnig ang lahat. Salamat po, Elias, bulong ni Marisol. Kinuha niya ang kutsara, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa folder na ibinigay ni Clara na nakapatong sa kanyang higaan. Natatakot lang po ako, kapag ang alon ay naging masyadong mataas, may posibilidad na lahat tayo ay tangayin nito. Ang dagat ay palaging may bagyo, anak. Pero ang mahalaga ay hindi tayo bumibitaw sa sagwan. Sagot ng matanda bago lumabas upang samahan ang iba pang mga lalaking nagbabantay sa paligid ng kanilang komunidad. Nang mag-isa na muli, dahan-dahang binuksan ni Marisol ang folder. Hinanap niya ang tinutukoy ng misteryosong tumawag. Sa pagitan ng mga bank records at listahan ng mga ari-arian, nakakita siya ng isang manipis na papel na may tatak na confidential. Habang binabasa niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang dokumento na nagsasabing si Mang Teodoro ay tumanggap ng isang malaking halaga mula sa mga Valencia 10 taon na ang nakalilipas, ang mismong gabi ng sunog. Ang pirma ni Itay ay naroon, malinaw at hindi maitatangi. Kung makikita ito ng publiko, lilitaw na ang kanyang ama ay nabayaran na noon pa man, at ang lahat ng kanyang ipinaglalaban ngayon ay magmumukhang pangingikil lamang. Clara! Bulong ni Marisol, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ginamit mo ako para pabagsakin si Amparo, pero nag-iwan ka ng lason sa kamay ko para sa oras na ako naman ang gusto mong sirain. Isang tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan sa labas ang nagpaalerto sa kanya. Hindi ito ang sasakyan ni Clara. Alam niya ang tunog na yon. Ang bawat dagundong ng makina ay tila tumatawag sa kanyang pangalan. Lumabas si Marisol at nakita si Gabriel na nakatayo sa gitna ng buhanginan. Wala na ang kanyang tuxedo, suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong, ngunit ang anyo niya ay tila isang taong galing sa isang digmaan. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pighati. Anong ginagawa mo rito, Gabriel? Hindi pa ba sapat ang ginawa ng nanay mo? Tanong ni Marisol, pilit na itinatago ang pananabik na yakapin ng lalaking naging bahagi ng kanyang hininga. Marisol, kailangan nating mag-usap. Pinuntahan ko si Clara. Nalaman ko ang tungkol sa folder. Hinihingal na sabi ni Gabriel. Lumapit siya, ngunit huminto nang itaas ni Marisol ang kanyang kamay bilang babala. Huwag kang maniniwala sa dokumentong nakita mo tungkol sa tatay mo. It's a plant, Marisol. Sinadya iyan ni Clara para hawakan ka sa leeg kapag nakuha na niya ang gusto niya. At bakit ako maniniwala sa iyo? Asar na sigaw ni Marisol. Ikaw na nagsabing mahal mo ako pero hinayaan mo akong ikulong. Ikaw na ang dahilan kung bakit naghirap ang tatay ko. How do I know you're not just here to protect the Valencia name? Dahil wala na akong pangalan, Marisol. Sigaw ni Gabriel, ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na sa kanyang mga pisngi. I resign from the board tonight. Itinakwil ko ang mana ko. Pinirmahan ko na ang paglilipat ng share ko sa Quimalaya. I am nothing now. I am just Gabo, the man who loves you and who will spend the rest of his life making up for his family's sins. Napatigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng mga alon at ang mabigat na paghinga ni Gabriel. Ang golden moment na ito, sa gitna ng kaguluhan, ay tila isang huling pagkakataon para sa dalawang pusong pinunit ng tadhana. Gabriel, ang boses ni Marisol ay lumambot. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa kanya, isang serye ng malalakas na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ang bumulaga sa kanila. Bumaba ang isang opisyal, may hawak na warrant. Marisol Reyes, you are under arrest for cyber libel and incitement to sedition. At Senyorito Gabriel, ang inyong ina ay naghain ng reklamo laban sa inyo para sa qualified theft ng mga dokumento ng kumpanya. Nandito na sila, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol, isang mahigpit at nanginginig na hawak. Huwag kang bibitiw, Marisol. Ang laban na ito ay hindi na lang sa korte. Ito ay laban para sa ating kaluluwa. Habang isinasakay sila sa magkaibang sasakyan,
Lumingon si Marisol sa folder na naiwan sa buhanginan. Nakita niya si Clara na nakatayo sa di kalayuan, nakasuot ng sunglasses kahit gabi, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang paghuli sa dalawa. Sino ang tunay na nagwagi sa gabing ito? Habang ang sirena ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na baybayin, naramdaman ni Marisol na ang Quimalaya ay nagsisimula pa lamang sa isang paglalakbay na mas madilim at mas talamak kaysa sa kanyang inakala. Ang rehas na ito ay hindi lang gawa sa bakal, Gabriel. Gawa ito sa bawat kasinungalingan ng iyong ina at sa bawat luhang ibinuhos ko sa tabing dagat. Ang boses ni Marisol ay malamig at tuyo, umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga pader ng presinto. Nakaupo siya sa sahig ng selda. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Sa kabilang selda, na pinaghihiwalay lamang ng isang makitid na pasilyo, nakaupo si Gabriel. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa mula sa marahas na paghuli sa kanila, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Marisol. Alam ko, Marisol, at tatanggapin ko ang bawat dusa, basta't huwag ka lang sumuko, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tila isang huling hininga bago ang isang malakas na bagyo. Ang folder na ibinigay ni Clara, huwag mong hayaang sirain nito ang tiwala mo sa iyong ama. Mang Teodoro is a hero. Iyong dokumentong nakita mo ay isang sadyang gawa-gawa upang iligaw ka. Bakit mo pa ako tinutulungan? Tanong ni Marisol. Lumingon siya at tinitigan ng lalaki. Itinakwil ka na ng ina mo. Wala ka ng pera, wala ka ng kapangyarihan. You are just a prisoner now, like me. Isang mapait, ngunit payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, Marisol, pakiramdam ko ay malaya ako. Ang pagiging isang Valencia ay isang mabigat na kadena. Ngayon, wala na akong kahit ano, pero nasa akin na ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay nasa kamay na ni Manang Ising. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng mabibigat at dekalidad na sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Doña Amparo ay naglalakad patungo sa kanila, kasunod ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng tagumpay. Tingnan niyo ang sarili niyo, pangungutya ng Donya. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nanunuot sa rehas. Ang prinsipe ng Valencia at ang dalagang mangingisda magkasama sa putik. Gabriel, ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero pinili mo ang basurang ito. Ngayong gabi tinatapos ko na ang lahat ng connection mo sa aming pamilya. You are no longer my son. You are nothing. Salamat, Mom, sagot ni Gabriel. Tumayo siya at tinitigan ng diretso ang kanyang ina. Dahil sa pagtatakwil mo, binigyan mo ako ng pagkakataong maging isang tao. At ang basurang tinutukoy mo ay ang babaeng sisira sa imperyong itinayo mo sa dugo at luha. Nanggigigil sa galit si Amparo, ngunit bago siya makapagsalita, pumasok si Clara sa eksena. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang dress. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng isang taong nakuha na ang huling hininga ng kanyang biktima. Doña Amparo, hindi niyo na kailangang mag-alala, ani Clara. Ang boses ay puno ng kaplastikan. Ang sasakyan na nagdadala ng mga dokumento ni Marisol patungo sa korte ay aksidenteng nawalan ng preno sa matarik na bahagi ng kalsada. Ang apoy ay sapat na upang burahin ang bawat piraso ng papel na nahanap nila. Naramdaman ni Marisol ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng laban, lahat ba ay naging abo na? No! Bulong ni Marisol, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Natawa ng malakas si Amparo, isang tawang puno ng kasamaan. Business is like a storm, Marisol. Only the strongest survive. And you are just a driftwood. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, isang tunog ng radyo mula sa isa sa mga bodyguard ang bumasag sa katahimikan. Ang balita ay hindi tungkol sa aksidente, kundi tungkol sa isang live broadcast na nagaganap sa labas mismo ng presinto. Isang malaking sorpresa! Ang boses ng reporter sa radyo ay puno ng pananabik. Si Manang Ising, ang matagal ng mayordoma ng mga Valencia, ay kasalukuyang naglalabas ng mga orihinal na dokumento na nakuha mula sa isang lihim na vault. Ang mga dokumentong ito ay hindi kasama sa sasakyang nasunog. Mukhang nagkaroon ng diversionary tactic ang Quimalaya. Biglang namutla si Amparo, ang kanyang pagiging mapagmataas ay gumuho sa isang iglap.
Lumingon siya kay Clara, na ang mukha ay bigla ring napuno ng takot. "What did you say?" sigaw ni Amparo. Sinong nagbigay sa kanila ng ideyang iyon? Tumingin si Marisol kay Gabriel. Nakita niya ang isang makahulugang kindat mula sa lalaki. Napagtanto ni Marisol na ang lahat ng nangyari, ang paghuli sa kanila, ang folder ni Clara, ay bahagi ng isang mas malaking plano na binuo ni Gabriel at Manang Ising upang iligaw ang Donya habang ang tunay na ebidensya ay ligtas na dinadala sa publiko. "Ang bagyong inakala nyo ay tatapos sa amin," sabi ni Marisol. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan si Amparo ng may pait at tagumpay. "Ay siya palang lilinis sa inyong mga kasalanan. Ang katotohanan ay hindi nasusunog, senyora." Isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit na sinundan ng isang matinding buhos ng ulan na tila gustong lunurin ang lahat ng kasamaan sa loob ng mansyon at ng presinto. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas. Isang sigaw ng kaba ang narinig. "Senyorito Gabriel, ang sasakyang sumabog. Hindi lang dokumento ang nandoon, may tao sa loob." Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng kilabot. Manang Ising, habang ang apoy mula sa kalsada ay nagbibigay ng pulang liwanag sa madilim na langit, naramdaman ni Marisol na ang bawat hakbang patungo sa katarungan ay may katapat na masakit na sakripisyo. Ang tagumpay ay malapit na, ngunit ang presyo nito ay maaaring mas mataas pa sa kanyang inakala. Ang hustisya ay hindi dumarating ng walang sakripisyo, ngunit ang pinakamasakit na sakripisyo ay ang dugo ng mga taong naging sandigan mo sa gitna ng dilim. Ang balita tungkol sa pagsabog ng sasakyan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Marisol mula sa kanyang pansamantalang katuwaan. Sa loob ng selda, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento habang pinapanood niya si Gabriel na unti-unting nanghihina. Ang mga balikat nito ay bumagsak sa tindi ng guilt na nararamdaman. Manang Ising. Ang bulong ni Gabriel ay tila isang panalangin na hindi makarating sa langit. Bakit kailangang siya pa? Siya na lang ang natitirang alaala ng kabutihan sa pamilyang ito. Hindi nakapagsalita si Marisol. Nilapitan niya ang rehas na naghihiwalay sa kanila at iniabot ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya para sa isang Valencia, kundi habag. Ang lalaking ito ay nawalan na ng yaman, nawalan ng ina, at ngayon ay nawalan ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa pagitan ng mga rehas, isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing hindi sila mag-iisa sa gitna ng unos. Ngunit ang tadhana, bagaman malupit, ay marunong ding lumingon sa mga api. Makalipas ang ilang oras, ang pintuan ng presinto ay bumukas hindi para sa mga gwardya, kundi para sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang mga dokumentong inilabas ni Manang Ising bago ang pagsabog ay sapat na upang baligtarin ang mundo. "Doña Amparo Valencia, you are under arrest for multiple counts of fraud, land grabbing, and now frustrated murder." Ang boses ng opisyal ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang sumunod na mga sandali ay tila isang mabagal na pelikula para kay Marisol. Nakita niya ang kanyang ina-inahang kaaway na pinapupusuan ng mga rehas na bakal. Ang mukha ni Amparo, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Lumingon ang matanda kay Gabriel, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa, ngunit ang kanyang anak ay tumalikod. Ang pagtalikod ni Gabriel ay ang huling paghuhukom na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng salapi. Pinalaya sina Marisol at Gabriel dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanila at sa tindi ng mga bagong testigong lumitaw. Paglabas nila ng presinto, ang sikat ng umaga ay sumalubong sa kanila, isang bagong liwanag na may halong pait. Doon sa harap ng ospital, kung saan dinala ang mga biktima ng pagsabog, nalaman nila ang katotohanan. Buhay si Manang Ising, ang balita ng doktor ay tila isang himala. Nakalabas siya ng sasakyan bago pa ito tuluyang sumabog. May mga sugat at paso siya, pero ligtas ang kanyang buhay. Napaiyak si Marisol sa tuwa, habang si Gabriel ay napaluhod sa semento. Nagpapasalamat sa isang pagkakataong maituwid ang lahat. Sa loob ng kwarto sa ospital, habang nakabalot ng bendahe ang mga kamay ni Manang Ising, ibinigay niya kay Marisol ang huling bahagi ng puzzle, ang locket na nahanap ni Marisol sa ilalim ng katre. "Ang locket na iyan, Marisol, ay pag-aari ng iyong lola," bulong ni Manang Ising
Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang pamilya Reyes at Valencia ay hindi lang magkasosyo. Ang lolo mo ang tunay na nagpatayo ng pundasyon ng kumpanyang ito bago siya linlangin ng tatay ni Gabriel. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang imperyo ay ipinangalan sa iyo bago pa man mamatay ang iyong lola. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat, anak. Ang golden moment na ito ay hindi nagbigay kay Marisol ng katuwaan dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang pagkatao. Hindi siya isang hamak na katulong. Siya ang tagapagmana ng isang dangal na pilit na ibinaon sa limot. Hinarap ni Marisol ang huling paghuhukom sa boardroom ng Valencia Maritime. Makalipas ang 1 linggo, nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang reynang nanggaling sa dagat. Sa harap niya, ang mga investor na dati ay tumitingin sa kanya nang mababa ay hindi makatingin ng diretso. Si Clara, na nagtatangkang tumakas sa bansa, ay nahuli sa airport dahil sa kanyang pakikipagsabuatan kay Amparo. Ang lahat ng mga kontrabida sa buhay ni Marisol ay isa-isang nahanap ang kanilang dulo sa likod ng mga rehas o sa kailaliman ng kahihiyan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, nanatili ang isang malaking katanungan. Lumingon si Marisol at nakita si Gabriel na nakatayo sa pinto. Bitbit ang kanyang mga gamit sa loob ng isang lumang bag. "Aalis na ako, Marisol," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at kalungkutan. "Ang lahat ng shares ko, ang lahat ng ari-arian ko, ay naisalin na sa Quemalaya. Wala na akong karapatang manatili rito. Ang katotohanan ay nakuha mo na, at ang katarungan ay nasa kamay mo na." "Gabriel, sandali," tawag ni Marisol. Lumapit siya at hinawakan ang braso ng lalaki. "Ang katarungan ay hindi sapat kung mag-isa lang ako. Ang dagat ay palaging may alon at kailangan ko ng taong marunong sumagwan kasama ko. Pero ako ang dahilan ng sakit mo, Marisol. Ang dugo ko ay dugong Valencia," sagot ni Gabriel, hindi makatingin ng diretso. "Ang dugo mo ay ang dugong nagligtas sa katotohanan," madiing sabi ni Marisol. "Ang pagkakamali ng kahapon ay hindi dapat maging bilanggo ng ating bukas. Maaari bang subukan nating muli, hindi bilang alipin at amo, kundi bilang dalawang tao na parehong nahanap ang kanilang kalayaan?" Isang cliffhanger ang nananatili sa hangin. Sa labas, ang mga mangingisda ng Batangas ay nagdiriwang, ang tunog ng kanilang mga tawanan ay umaabot hanggang sa boardroom. Ngunit sa loob, sa pagitan ni Marisol at Gabriel, ang katahimikan ay puno ng posibilidad ng pagpapatawad. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay unti-unting nilalamon ng ingay ng mundong nagpapatuloy sa labas. Sa kabila ng matitigas na pader at mamahaling salamin, dinig ni Marisol ang malayo ngunit masiglang hiyawan ng mga tao sa kalsada. Ngunit dito sa loob ng espasyong ito, kung saan binuo ang mga plano ng pang-aapi, ang hangin ay tila naghihintay ng isang huling desisyon. Nakatitig si Gabriel sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay puno ng langis ng makina, ngunit ngayon ay tila nanlalamig sa gitna ng karangyaan. Hindi ganon kadali iyon, Marisol. Ang bawat brick ng gusaling ito, ang bawat sentimo sa bangko na ito, ay nagpapaalala sa akin na ang buhay mo ay winasak ng mga taong nagbigay sa akin ng pangalan. I am a living reminder of your pain. Lumapit si Marisol, ang kanyang mga hakbang ay hindi natunog ng isang takot na katulong, kundi ng isang babaeng nahanap na ang kanyang trono sa gitna ng bagyo. Huminto siya sa harap ni Gabriel, sapat na malapit upang maamoy ang pamilyar na bango nito na humahalo sa lamig ng aircon. "Ang sakit ay bahagi na ng aking balat, Gabriel. Hindi mo kailangang maging paalala nito dahil ang mga pilat ko ay tinitingnan ko na ngayon bilang mga medalya ng aking pagkapanalo. Pero ang tanong ko ay hindi tungkol sa nakaraan. Ang tanong ko ay kung kaya mo bang manatili para sa hinaharap." Dahan-dahang inangat ni Gabriel ang kanyang tingin. "You're offering me a job? Or isang paraan para pagbayaran ang utang ng pamilya ko?" "I'm offering you a life, Gabo." Ang pagtawag ni Marisol sa kanyang palayaw ay tila isang haplos sa isang sugatang kaluluwa. Isang buhay sa tabing dagat kung saan ang tanging batas ay ang pag-agos ng tubig at ang katapatan sa sarili. Ang Quemalaya ay nangangailangan ng isang taong marunong bumuo ng mga bagay na nasira. At ikaw ang pinakamahusay na mekanikong kilala ko. Isang matagal na segundo ng katahimikan ang namagitan. Pagkatapos, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang lumang bracelet na gawa sa lubid.
Ang bracelet na akala ni Marisol ay nawala na sa gitna ng demolition. Itinago ko ito, sa bawat gabing nasa loob ako ng mansyong ito, hinahawakan ko ito para hindi ko malimutan kung sino talaga ako. I'm not Gabriel Valencia, Marisol. I was always just Gabo. Inabot ni Marisol ang bracelet at sa pagdampi ng kanilang mga balat, tila isang kuryente ng pag-asa ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Ito ang kanilang golden moment. Hindi ang pagbawi sa kumpanya, hindi ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang simpleng pagtanggap na maaari pa silang maging buo sa kabila ng pagiging wasak. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang ang pinto ng boardroom ay bumukas at pumasok si Manang Ising, na ngayon ay nakasuot na ng malinis at maayos na damit, bagamat may bendahe pa rin ang kanyang mga braso. Handa na ang sasakyan, anak. Hinihintay na kayo sa Batangas. Ang buong komunidad ay naghanda ng isang salo-salo para sa iyong pagbabalik. Sa biyahe patungong probinsya, ang tanawin ng lungsod ay unti-unting napalitan ng luntiang mga bukid, at sa huli, ang asul na abot tanaw ng dagat. Pagbaba nila sa pampang ng Batangas, ang amoy ng alat at sariwang isda ay sumalubong sa kanila gaya ng isang magulang na nangungulila. Ang mga mangingisda, ang mga bata, at ang mga matatanda ay sabay-sabay na naghihiyawan. Wala na ang mga bulldozer, sa halip, ang mga bagong balangkas ng mga bahay na gawa sa matitibay na materyales ay nagsisimula ng tumayo. Naglakad si Marisol patungo sa lugar kung saan dati ay nakatayo ang kanilang dampa. Ngayon, isang maliit na monumentong gawa sa bato ang naroon, alay sa alaala ni Mang Teodoro. Lumuhod si Marisol at nag-alay ng isang puting bulaklak. Itay, malaya na po ang baybayin. Wala na pong kukuha sa ating langit. Tumayo si Gabriel sa likuran niya, nananatiling tahimik. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Marisol mula sa anumang panganib. Lumapit si Elias at tinapik sa balikat si Gabriel. Ang dagat ay hindi nagtatanim ng galit sa mga alon binata. Ang mahalaga ay kung paano mo papatnubayan ang bangka pagkatapos ng unos. Welcome home. Nang lumubog ang araw, naglatag sila ng banig sa buhanginan. Ang tunog ng mga gitara at ang tawanan ng mga tao ay humahalo sa marahang hampas ng tubig sa dalampasigan. Sa gitna ng dilim, habang ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Marisol. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit, matatag at puno ng pangako. Maaari bang maghilom ang lahat, Marisol? Bulong ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang peklat. Sagot ni Marisol, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ibig sabihin lang nito, hindi na tayo nasasaktan kapag hinahawakan ang ating nakaraan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang huling anino ang gumalaw sa dulo ng dalampasigan. Isang itim na sasakyan ang nakatigil sa itaas ng burol, nakamasid sa kanilang kasiyahan. Sa loob nito, isang pares ng mga mata ang puno ng puot, ang mga mata ng isang taong hindi pa tapos sa kanyang laro, isang taong may hawak na liham na nagsasabing ang laban sa korte ay kakasimula pa lamang. Maaari nga bang magkaroon ng tunay na katahimikan kung ang mga anino ng nakaraan ay tumatangging mamatay? At hanggang kailan kakayanin ni Marisol at Gabriel na protektahan ang kanilang bagong simulang pag-ibig laban sa mga huling sipa ng isang naghihingalong imperyo? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon na humahalik sa pampang at muling bumabalik sa malawak na karagatan, dala ang mga dumi ng nakaraan upang linisin ang panahon. Ang amoy ng alat at sariwang hanging dagat ay hindi na nagdadala ng pangamba sa Batangas. Sa halip ito ay amoy na ng pag-asa at bagong simula. Ang baybay na dati ay pinagbantaan ng mga dambuhalang makinarya ay isa na ngayong masiglang komunidad. Ang Malaya Baybay, kung saan ang bawat pamilya ay may matitirang bubong at ang bawat mangingisda ay may karapatan sa lupang kanilang kinalakihan. Sa gitna ng komunidad, nakatayo ang isang gusaling gawa sa kawayan at bato. Ito ang sentro ng Malaya Baybay, na ngayon ay hindi na lamang isang maliit na samahan, kundi isang matatag na pundasyon na tumutulong sa mga mahihirap na biktima ng pang-aapi sa buong bansa. Sa loob ng opisina, nakasabit ang isang malaking litrato ni Mang Teodoro, nakangiti at may hawak na lambat. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabantay sa bawat tagumpay ng kanyang anak. Sa kabilang dulo ng bansa, sa loob ng malamig at tahimik na silid ng isang correctional facility, nakaupo si Doña Amparo Valencia. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas.
Wala na ang kanyang mga sutlang robe. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng bentilador sa kisame at ang malayo at malamig na pag-uusap ng mga gwardya. Ang kanyang imperyo ay gumuho na at ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na alaala ng isang kapangyarihang itinayo sa kasinungalingan. Maging si Clara ay nahanap ang kanyang sarili sa likod ng mga rehas sa ibang bansa dahil sa mga illegal na transaksyon na kanyang kinasangkutan. Ang katarungan ay hindi dumating ng mabilis, ngunit dumating ito ng buong buo. Nang dapit hapon na, naglakad si Marisol patungo sa dulo ng pier. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Huminto siya at tiningnan ang papalubog na araw. Ang langit ay kulay kahel at ube, isang obra maestrang tila ipininta para sa kanya. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Mataas ang tubig ngayon, ang boses ni Gabriel ay mababa at puno ng kapayapaan. Wala na ang bigat ng pangalang Valencia sa kanyang mga balikat. Suot niya ang kanyang uniforme bilang head mechanic ng kooperatiba. Ang kanyang mga kamay ay muling puno ng kalyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nahanap na ang kanilang tunay na ningning. Gaya ng ating buhay, Gabriel, sagot ni Marisol habang humaharap sa kanya. May mga oras na mataas ang alon, may mga oras na mababa. Pero ang mahalaga, natutunan nating lumangoy ng magkasama. Lumapit si Gabriel at kinuha ang mga kamay ni Marisol. Ang haplos na iyon ay hindi na puno ng guilt o utang na loob. Ito ay haplos ng dalawang taong nahanap ang isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Dahan-dahang isinandal ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Marisol, ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa ilalim ng nagbabagang langit. Nagawa mo na, Marisol. Nakuha mo na ang katarungan para kay Itay Teodoro. Malaya na siya at malaya ka na rin, bulong ni Gabriel. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ang mga luhang gumulong sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Salamat sa pananatili, Gabo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit noong ako mismo ay ayaw nang maniwala. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng paglubog ng araw, nahanap ng dalawang sugatang kaluluwa ang kanilang huling hantungan. Walang marangyang kasal, walang malaking piging. Ang tanging saksi ay ang dagat na naging saksi rin sa kanilang mga luha. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang hamak na baybayin, dumaan sa apoy ng pagkakanulo, ay muling nabuo sa ilalim ng biyaya ng katotohanan. Ang kwento ni Marisol Reyes ay hindi lamang kwento ng isang katulong na naging may-ari ng imperyo. Ito ay kwento ng bawat Pilipinong piniling huwag yumuko sa harap ng dambuhala. Ito ay kwento ng kapatawarang hindi nagbubura sa nakaraan, kundi nagbibigay ng lakas upang harapin ang bukas. Sa huli, ang katotohanan ay gaya ng dagat. Maaaring magalit, maaaring manahimik, ngunit hinding-hindi ito maglalaho.